Ang tanong na galit ka ba sa kasalanan ay isang personal at mapanlikhang hamon sa bawat nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na sa loob ng seminaryo. Ayon sa Romans chapter 2 verse 5-6, ang Diyos ay banal at makatarungan, at darating ang araw ng kanyang paghatol kung kailan gagantipalaan o paparusahan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Sa talatang ito, pinapakita na ang kasalanan ay hindi basta binabalewala ng Diyos, kundi iniipon ng kanyang poot laban sa mga taong patuloy na matigas ang puso at ayaw magsisi. Kaya kung tunay natin mahal ang Diyos, dapat din tayo magkaroon ng banal na galit sa kasalanan, hindi mula sa kayabangan o sa paghusga sa kapwa, hindi mula sa pagmamahal sa kabanalan at katotohanan. Bilang mga nasa seminaryo, hindi sapat na tayo ay natututo lamang. Kailangan suriin din natin ang ating puso kung ang ating pagkamuhi sa kasalanan ay may kasamang awa, kababaang loob at pagsunod sa Diyos. Sa huli, ang galit sa kasalanan ay dapat magbunga ng pagbabago sa ating sarili, habag sa kapwa, at patuloy na paglalakad sa katwiran ng Diyos. The Gospel of Salvation offered by Christ is the greatest message ever told. All have sinned and fall short of the glory of God, and the result of sin is death, eternal separation from a holy God. No amount of good works, religion, or personal effort can save us, but God in His great love sent His only Son, Jesus Christ, to live the perfect life we could not live and to die the death we deserve. On the cross, Jesus took our sins upon Himself and satisfied the justice of God, offering forgiveness and reconciliation. He was buried, and on the third day He rose again, conquering sin and death, and proving He is truly the Son of God. Now salvation is offered freely to everyone, not through works or religion, but through faith in Christ alone. All that God asks is for us to repent and believe the gospel, turning away from sin and placing our full trust in Jesus Christ for salvation.